Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. Department of Energy may inspeksyon sa mga gas station sa Metro Cebu. Mga nanag-iya og mga motorbangka sa Cordova naglisod sa pagpagasolina. Rider na angol human gidaro sa auto sa Cebu City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nunot sa istriktong pagpatuman sa Department of Energy nga gidili ang hoarding sa gasolina, mga nanag-iya og mga motorbangka naglisod pagpangita og gasolinahan nga mutugot nga makapatubil sila. Si Luan Mirundina sa report. Kapitan sa usa ka motorbangka nga pang island hopping si Davy Amit ug kay may booking sila karong adlaw sa yuganihang buntag naniguro siyang makapalit og diesel. Apan sa Petron gasoline station sa Cordova, gibalibaran siya kay matud pa higpit nga gidili sa DOE ang mopalit og gasolina ug diesel nga container ang sudlan. Ako siyang giingnan nga kuan ma'am kanang lisod mo sa gayo nga ang bangka mo yung dalon dire aron makapamatuod nga nadyon may business nga kuan matunayan ko nga mo complain lang og kuan ma'am kanang basin na may requirements magdala og business permit para makamatuod nga nami business nga bangka. Hinuon matud ni Davy, nakapalit ra gihapon siya og diesel alang siyang motorbangka apan didto sa laing gasoline station. Giangkon sa supervisor sa Petron Cordova branch nga ubay-ubay gayon sa tigpalit og gasolina og diesel kanila, mga mananagat ug mga tagiya og motorbangka nga pang island hopping. Apan nunot sa kamanduan sa Department of Energy, wa sila'y mahimo kundi ang pagtuma na lang. Busa daghan sa ilang mga suki ang ilang nabalibaran. Bisag na yung mga reklamo, amo dyan gi-explain nila nga lisod pod sa among part kung mo supak mi mamba. Kay basin kami po basin masirahin noon mi tungod lang ana. Samtang ang LGU Cordova nangita karon og pamaagi nga matabangan ang mga mananagat ug ang mga tag-iya og motorbangka nga pang island hopping ning lagda karon sa Department of Energy. Waiting ta sa final nato nga strategies para mahatag nato sa ato ang mga mananagat, atong island hopping, mga pamboats, operators, owners, o kaning mga boat captains. Sa pagkakaroon, pasangkoy masulti nga strategies kay on the verge pa man sa ato ang paghimo o mga nindot na mga lakang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Maayong pagkapasok ug pagkaguyod sa rider human gidaro sa auto sa Dalan N. Bacalso, Cebu City. Ang detalye sa report ni Sereno. Ang insidente nga nahitabo niadtong Sabado sa buntag nakuhaan sa dashcam sa sakyanan ni Richard Hihapon nga nagdagan sa pikas nga lane. Padung sa Cebu South ang netizen, samtang padung sa Cebu North ang auto ug motorsiklo. Makita sa video nga nagdagan ang auto ug motor atubangan sa usa ka universidad sa N. Bacalso Avenue. Dihang kalit lang gidumbol sa auto ang motor nga matud pa mupadung naong tagsud sa eskwelahan. Nasayran sa uploader sa video nga manag-uyab ang sakay sa motor nga padung unta sa maong universidad. Natumba ang motor, naligsa ng angkas ug naguyod ang driver sa motorsiklo. Ang ni-brake sa iyang sakyanan, ang lawas na sa iyang naligsan. O nga nagbara sa ilawom kay pag naog nako nag-revolution man siya, so meaning dili brake ang iyang last nga natamakan ang accelerator gyud. Midugang si Hihapon nga sa tabang sa ubang mga tao, gialsa nila ang auto ug naatras palayo sa rider. Dinhi na nila nabantayan ang babaeng sakay sa auto nga nangayo og tabang. Giatake matud pa ang iyang bana. Sa usa ka text message gikumpirmar sa Traffic Enforcement Unit nga giatake og namatay ang 42 anyos nga driver kinsa usa ka engineer. Mato ni Police Major Kenneth Albotra, ang hepe sa TEU, nagkasabot ra ang duha ka habig. Ug gawas sa pangus, luwas ra ang rider nga na-discharge sa ospital pagka Domingo. Pahimangno sa TEU sa mga motorista nga gawas sa pag-check sa sakyanan, dapat anaa sa maayong panglawas ang driver. Si Hihapon gitawagan sa paryente sa mga biktima nga nagpasalamat sa iyang tabang ug sa video nga iyang gi-upload. Unya didto ba gyud sa ligid ang iyang ulo nga part. Unang niingon ko nako
kuan gyud kanang do na gyud milagro kanang second life, do na pagay purpose ang Dios nganong gipabuhi itong tawhana. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Posibleng ipatuman ang aumento sa service rate sa mga tourist transport operators sa Bohol. Kininunot sa mega oil price hike nga gipatuman tungod sa tensyon sa Middle East. Nagpahigayon og emergency meeting ang Bohol Confederation of Tourist Transport Providers kun BCTTP aron hisgutan ang epekto sa oil price hike sa ilang operasyon. Matud ni BCTTP President LV Sarmiento, dako ang epekto sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo sa tourist transport services sa probinsya. Adunay 28 ka mga miyembro ang ilang grupo. Plano sa grupo nga ipatuman ang aumento sa mga bag-ong booking, samtang magpabilin ra ang daang presyo sa mga naka-reserve na daan sa wala pa gipatuman ang mega oil price hike. Makikita usab sila sa mga opisyal sa probinsya aron hisgutan ang epekto sa usbaw sa lana sa sektor sa turismo. Usa sa mga haligi sa ekonomiya sa Bohol mao ang turismo nga nagdani og kapin 1 ka milyon ka mga turista matag tuig sa mga destinasyon sama sa Chocolate Hills, Lobok River ug sa mga baybayon sa Panglao Island. Nagtatawag kog meeting tungod aning fuel hike bitaw kay usa man mi sa kanang most affected kaning amuang transport services. So ni come up sa amuang grupo karon nga medyo among nag-usog mi sa amuang rate. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Bisan pa man sa nasinating dakong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo karong simanaha, mga island operators sa Cordova wala pa mipa-aumento sa ilang mga rates. Samtang mga manadagat apektado na. Si Luan Mirundina sa report. Bisan kon weekdays, puliki gihapon ang mga island hopping operators sa lungsod sa Cordova tungod sa padayong pagdagsa sa ilang mga guest, mapalangyaw man o lokal nga turista. Matud sa usa sa mga island hopping operators nga si Mark Ramirez, usa sila sa labing apektado karon ning hilabihang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Kay diesel ang ilang gamit sa mga motorbangka, ang 800 pesos nga budget nila sa diesel alang sa usa ka adlaw nga trip, karon nahimo ng 1,200 pesos tungod sa kadako sa aumento sa diesel. Apan lagi kay gikinahanglan silang musubay sa nalatid nga taripa nga gihatag sa marina, di pa sila magkapatuman og pagpasaka sa ilang rates. But ang among gibuhat nga dili kay may affected karon because usually as a tour operator mohatag kog discount sa akong mga guests, especially sa mga repeats. Ako lang sa silang gi-inform ahead of time na dili lang sa mohatag og discount but the price is still the same. Samtang ang mananagat nga si Jimlo Villaver nang hinaot nga mohimo og pamaagi ang gobyerno nga muus-us unta og balik ang presyo sa petroleum products. Gasolina ang gamit nila sa ilang motorbangka sa pagpanagat ug wa usab sila'y laing nakitang panginabuhian. Busa wa sila'y mahimo kundi ang muantos na lang. Di sa mi monong gud kay mom sa nimong pinabuyan. Pas mo sa mi di mi kamot. Mo kuantag laing makina ma'am, o masatay palit. Kasi mintan lang gina makina. Makailis mo makina, madaot na yun. Manikamo to sa pangitaga sa gipalit. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Mibahad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga silutan ang mga driver ug operator nga mopasaka sa pitihan nga walay pagtugot sa kagamhanan. Samtang transport sector sa Sugbo, mitsabaw na sa grabing aumento sa presyo sa lana. Niyang report ni Alan Domingo. May 45 na mga sakop sa Public Transport Group sa Sugbo sa bagong direktor sa LTFRB Region 7, Abu Samin Matuan. Gipadayag nila ang sitwasyon sa pampublikong transportasyon ilabi na karon nga nagatubang og dakong hagit tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Gihangyo nila nga matabangan nga mapaabot ang ilang sentimiento nga mapadali ang paghatag sa fuel subsidy ug ubang suporta nga mahatag sa kagamhanan.
Makatabang na matod pa nila kini labi na kay wa pagyud hingpit makabangon ang mga drivers ug bisan ng mga operators sa nasinati kaniadto mga katalagman ug gipasamutan karon sa pagmahal sa presyo sa petroleum products. Pero ato sang gikuan gyud is number one is matangtang tong excise tax sa ato ang diesel. Para kay ang excise tax manggod ang diesel makuhaan or malis og 6 pesos per liter. So dako na kay nagtabang sa ato ang mga transport cooperative. Kaya umutak hibaw og asa kutob ning pagsakas lana. Kay umutak hibaw og hantod asa mahuman ng gubat diha sa Middle East. So siguro ari na kita sa mintos plite. May pasalig hinuon ang grupo nga magpadayon ang ilang serbisyo sa mga sumasakay apan mangita sila og mga pamaagi aron dili kaayo mabug-atan sa epekto sa taas nga presyo sa lana. Nang hinaot usab sila nga matinuod ang giingong adunay 2 pesos nga provisional fare increase ug mapatuman dayon. Lakip sa gilauman nila ang paglibkas sa gobyerno sa excise tax sa petroleum products. Unya para nako di pod siguro solusyon ang paghunong sa ato ang pagpamasahero kung taas na kayong krudo munang kinahanglan ta og government intervention, no, mga tagdugang subsidy para makasurvive tang tanan. Kay gaganina lang gani sa among meeting daghan kay galit na late kay gustong magsakay silang private car gabaklay na lang mo nang nangalit in taon. I-limit lang ang ubang mga sakyanan siguro nga atong pabiyahion. Dili lang siguro nato tanan marag tan-aw na sad nato ang kanang during peak hours magpagawas batag pipila ka units o during off peaks di lang sa nato pabiyahion para sa makontrol nato ang kaning ato ang diesel consumption kay Samtang ipaminaw ni Direktor Matuan ang sentimiento sa transport groups diin gibutyag nini nga nagpahigayo na ang ahensya og public consultation o giandaw na usab ang fuel subsidy sa mga apektado sa krisis. Sa Region 7, adunay 37,744 ka mga benepisyaryo alang sa fuel subsidy. Hinuon wa pay detalye kung pila o kanus-a kini ma-release. Sana matuldukan na itong gera sa Middle East because it will definitely affect our transport groups as well as our commuting public. Yung ating fuel subsidy is being prepared by the agency and of course by the DOTR. Actually, just yesterday, we submitted the list of qualified beneficiaries for the fuel subsidy. Giklaro usab sa LTFRB7 nga wa pay grupong midoso og petition alang sa fare increase sa regional level og mibahad alang ni adtong mopahimo sa gayon nga silutan kung mo paiminto sa plitihan nga walay pagtugot gikan sa kagamhanan. Kung sakaling magkaroon ng gustong magsamantala, mayroon tayong driver na nagtaas na ng singil sa pamasahe, please don't hesitate to report it to this office for us to take appropriate actions. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Padayong gimonitor sa DTI Region 7 ang presyo sa mga palaliton. Sama na lang sa canned fish, processed milk, coffee, bread, laundry soap and detergent, candles, bottled water, ug ubang essential household items nga nalakip sa suggested retail price bulletin. Gisiguro sa DTI 7 sa publiko nga stable gihapon ang presyo sa mga basic necessities ug prime commodities. Giklaro usab sa DTI 7 nga dili tanang produkto sa merkado nalakip sa ilang jurisdiksyon. Sama na lang sa rice, fish, meat, vegetables ug fuel nga gi-regulate sa mga government agencies. Upat ang patay sa aksidente nga nahitabo sa Barangay Busay karon lang hapon. Nico, unsay nahitabo sa maong insidente? Tinud ka na ses dunay aksidente nga nahitabo pasado alas 2 karong hapon dinhi sa atong nahimutangan sa may sitio Maaslom sa Barangay Busay ning Dakbayan sa Sugbo. Ang na-involved nining maong aksidente usa ka wing van nga padulhog ni atong higayuna paingon sa direksyon sa Cebu City. Samtang ang kasugat nga motorsiklo patungas ni siya pauli na kuno ang mga sakay niini padung sa ilang balay sa Barangay Babagdos ning Dakbayan sa Sugbo. Tulog yun ang dead on the spot ning maong aksidente ses sa pagkamatay sa
usa ka babay nga kapin 60 anyos ang pangidaron ug iyang duha ka mga pag-umangkon. Silang tulo sakay sa motorsiklo ni ato higayuna, patungas na ni sila kay pauli naman ni sila sa barangay Babag. Nasayra nato kining wing van padulhog ni atong higayuna, mikalit lang kuno ni siya og kabig paingon sa nga bahin sa karsada, midusmo paingon ni ining usa ka gi-construct pa nga istruktura ning maong lugar. Tulog yun ang on the spot nga patay dinhi kay naipit man ang gisakyan nga motorsiklo na hipasok sa ilawom nga bahin sa maong wing van ang tulo nga sakay sa maong motorsiklo. Samtang ang driver nga luwan sa wing van mo ay pinakakatapusan nga na pull out sab gikan ning maong hitabuan, nadala ni siya sa ospital ning mga orasa. Panasayra nato sa mga barangay officials nga 00 o nakabsan sab sa kinabuhi kining maong driver sa wing van nga matod ni Kapitan Yodi Sanchez, taas-taas gyud long drive ni sila kay gikan pa ni sa kauluhan kining maong sakyanan. Ang iya sab nga truck boy o iyang pahinante nadala sa tambalanan ug mao kini karon ang giobserbahan karon sa ospital. Labihan ka emosyonal ang pamilya ni ining mga namatay sa maong aksidente nga nasayra nato gikan day ni silang mga sakay ni ining motor nagclaim in town sa syudad kay ang katong ilang iyaan katong 60 anyos ni claim ni siya og lending o pauli na unta sa ilang balay sa barangay Babag 2 kuyog ang iyang mga pag-umangkon nga ang usa mo'y nag-drive sa motorsiklo ug nag-angkas ang usa. Ni gayon na sa ato paminawon ang tipik sa pamahayag sa paryente sa mga biktima ingon man sa kapitan dinhi sa barangay Busay. Nindot kita na diri kuno na si Tion tao. Kanang speed limit matumpan na nila ba? Grabe oy. Di sila gikan sir silang gikan na nagsyudad kuha na sa kanang release man kuno karon nila. Release sa kanang linding. Nangiyawat na. Mo na on the spot gyud kayo. Ang kanang babae nga namatay iyaan na sa driver o sa pasahero nga laki. Parintira na. Oh, sa kamotor. Balik din sa accident scene sa pagkakaroon ani pa mga patayng lawas dinhi sa daplin sa daan giputos na ni sila og mga body bags. Nagpaabot lang ning atong mga emergency personnel dinhi sa kumpirmasyon kung asa nga funeraria ni sila dadon ug padayon sab ang pag-abot-abot sa pipila ka mga paryente makabanay ni atong mga nakalaso gyud nila damha ang pait kay nga nahitabo sa ilang mga mahal sa kinabuhi sa aksidente karong hapon dinhi sa barangay Busay. Sa pikas bahin sa lain nga balita nga atong no-cover karong adlaw, taliwa ni ining pagsugod na karong adlaw sa aumento sa presyo sa produktong petrolyo sa lain-lain nga mga oil companies. Mihimog inspeksyon ni ini ang taga Department of Energy. Kanatong sayran kung unsay migawas sa ilang pakisusi, ani ang akong report. Gisuhid sa team sa Department of Energy Visayas Field Office ang lain-laing mga gasoline stations. Naabta namo sila kaganiha sa usa ka gasolinahan sa Barangay Banilad, Cebu City. Ikaupat nila kining gasolinahan sa Metro Cebu nga nabisita gikan pa pagkabuntag. Misusi sila sa presyo. Gitandi ang presyo karong adlaw, sukad na umentuhan o gikumpara sa karaan nga presyo. Lakip sa gipangtan-aw sab ang inventory sa supplies. If they followed the prices nag-indicate sa major companies, and also to check the inventory and if there are any unusual practices. Gipanghatagan sab ang mga oil companies sa kopya sa DOE advisory kabahin sa fuel pricing. Pananglit ang mga gasolinahan gidili nga mohimo sa premature implementation sa increase o pagpaburot sa presyo. Kabahin sa hoarding o pag-stock sa mga produkto, mi-issue sab og guidelines aron malikayan nga daghan ang magpondo nga makaapekto sa operational requirements. Mga advisory to all oil companies and downstream oil industry regarding sa compliance on fuel pricing and loading policies and then clarification on hoarding. Sa DOE clarificatory guidance, gitugot ra ang pagbaligya sa fuel ngadto sa mga drums o containers nga aprobado. Pero kini sa mga sagad nga customers nga mag-purchase ni ini para sa mga fishing vessels o sea transport, generator sets, agricultural machinery ug telecommunications facilities. Babantayan sab noon nga sa maong gasolinahan may nakapost na sab nga abiso sa ilang mga pump para mabasa sa mga customer.
Ses matod sa DOE Visayas Field Office, Sabado nila gisugdan kini pag-inspeksyon sa mga gasoline stations ug ipadayon kini lang himuon gani gibahin ng ilang mga personnel sa lain-lain nga mga teams aron makakonduct sa inspection. Random ug unannounced kini para mabisita gyud nila ang lain-lain nga mga gasoline stations dinhi sa tibuok Kabisayan. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Gitripan pagkulata sa usa ka grupo sa mga batan-on ang rider sa usa ka motorcycle taxi sa Pahara Park, Barangay Umapad, Mandawi City niadtong Domingo sa kadlaw. Siluan Merundina sa report. Sa social media post ni Kent Lumungsod II, gipakita niya ang iyang ilong nga nagkadugo. Human matod pa, gitabangan siya pagkulata sa 12 ka mga batanong lalaki samtang didto siya sa Pahara Park sa Barangay Umapad, Mandawi City niadtong Domingo sa kadlawon uban ang iyang ex-girlfriend. Dugang niya, gitumba pa ang iyang motorsiklo o gikuha ang iyang 5,000 pesos nga kinitaan sa pagpamasada og motorcycle taxi. Sa exclusive interview sa RTV Balitang Bisdak sa 26 anyos nga rider, iyang gibutyag nga wa siya makaila sa mga suspitsado o gitripingan lang siya. Naog sila sa ubos, niagi sila sa muntungod, ni kuan sila sa gate sa Pahara, mamin ako, wala to sila pasudla. Mao to pagbalik nila, pagalapas nila gamay, mao to ikulakta ko nila. Tabangan ko na pagayo. Human sa hitabo, daling nibiya ang mga minor de edad nga suspitsado, busa iya kining gisundan ug nasayra niya nga mga mulupyo di kini sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Iyang gipablatter ang insidente sa Police Station 5 sa Mandawi City. Ug nanawagan siya ngadto kang Congressman Junard Ahong Chan nga masubay ang mga minor de edad nga mga suspitsado. Pinaagi sa abag sa mga opisyal sa Barangay Pusok ug sa Police Station 5 sa Lapu-Lapu City na subay nga walura ang mga sospek ug unom kanila ang nada sa barangay uban ang ilang mga ginikanan. Na nag-edad sila og 15 ngadto sa 18 anyos. Hinuon nasubay sa barangay nga pipila sa mga sospek mga mulupi usab sa Barangay Gunob, Ibo ug Paho apan kadaghanan mga taga-barangay Pusok. Nag-inom daw sila pirmiro doon sa Laom sa bridge. Nga doon na sila kauban nga niya doon sa Pahara, Mandawi, nga gikuhaan daw og purol. Murag listo kita na dito. Gikuhaan purol nga man, diresponde sila. Ya wala naman lang makiti nga doon ilang kauban nga doon. Ingon sila nga, kinsa ilang maabda nila, ilang tripan. Dinhi nasubay nga gawa sa rider sa motorcycle taxi, gitripan usab sa naasoy mga minor de edad nga suspitsado kining unom ka mga managkigala nga nanag-edad og 20 anyos pataas nga ilang nakasugat. Nagdumili hinuon pagluwat og pamahayag at ubangan sa kamera ang naasoy mga biktima. Mato di Pusok Barangay Captain Rani Imperio, regular nga mag-roving ang ilang mga tanod atol sa curfew hours apan may mga higayon nga malutsan sila sa mga batanon. Ato gid mas pahugtan pa gid ato ni kay inani na itabo karon. Grabe sa usa ka gabi duha ilang hilabtan. Ang importante makakuha ko motor mo, bago pa kayo na ko motor, naguan ko na, pinalit ko na 108, tigumbang ko na pa kayo, bago pa na ako motor, mga kuhan ba na ako, 10 days. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuhay og habig ang mga minor de edad nga mga suspitsado ug ang ilang mga ginikanan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Atong sayran karon ang labing uwahing kalambuan sa nagpadayong pre-trial conference sa kaso bato kang Sara Diskaya ug silaing siyam pa ka mga akusado sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Tong sayran sa live report ni Luan Merundina. May Pasado alas 4 karong hapon, nahuman ang pre-trial conference. Ug sa gihapon ses, via video conference ang pagtambong sa mga akusado. Sa pagpadayon sa pre-trial conference karong hapon, gisugdan kini sa pagtuki kung unsa nga coordinates ang gamiton sa pagsusi kung asa nahimutang ang 96.5 million pesos nga 2-kilometer revetment sa Kulaman River sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Subay kini sa naunang motion nga giduso sa Legal Counsel sa presidente sa St. Timothy Construction Corporation nga si Maria Roma Rimando nga mas maayong muhimo og ocular inspection ang korte sa dapit nga nahimutangan sa proyekto aron gayon ilang mapamatud-an nga dili kini ghost project nga maoy aligasyon sa prosecution.
kay anaaman gayoy proyekto. Gistipulate sa prosecution ang coordinates sa mong project di inilang gibasihan ang coordinates nga anaa sa DPWH website. Apan ang depensa dili muuyo ni ini kay matud nila wa man gani kini nitakdo sa coordinates nga anaa sa isumbong mo sa Pangulo website. Matud ni Judge Nelson Leco nga kundi magkauyon ang depensa ug ang prosecution sa unsa nga coordinates ang gamiton sa pagsubay sa nahimutangan sa proyekto, hayan mamahimong useless ang pagpahigayon ug ocular inspection sa project site. Busa ni sugyot ang legal counsel ni Rimando nga basihan ang coordinates nga nalatid sa bid documents. Butang nga giuyunan usab sa huwes. Apan ang mga legal counsel sa mga DPWH officials wala una ni konpermar ni ini kay buot una nilang tukion uban sa ilang kliyente. Subay ni ini ni pasidaan ng huwes nga hayan dili mahatagan og speedy trial ang mga akusado. Kay nagkinahanglan pa man og igong panahon ang mga legal counsel sa depensa nga maistorya ang ilahang mga kliyente. Karon sa atong paminaon ang habig ni Attorney Paul Sato kabahin sa maong coordinates. In criminal cases, Manggod, it has to be the prosecution that will prove of their allegation. And their allegation is that the project was never worked on. So it is incumbent upon them to present the exact location where they went without us assisting them. Ug so far says mao kana atong nahipos gikan dinhi sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City. Says, dagang salamat Luan May Rondina. Nakuhaan og mga illegal nga drogas ang usa ka lalaki sa bypass operation sa Mandawi. Nadakpan ang 23 anyos nga suspect nga nakuhaan og mga pinakiting gituhuang shabu. Moabot sa 27,000 pesos ang balor sa drogas nga nasakmit gikan kaniya. Gihulagway nga street-level individual ang maong suspitsado. Aduna na ikaugalingong building ang Talisay City Fire Station human sa kapin 3 ka dekada. Gisubhan na kini og hingpit ng magamit. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo? Mas hayahay nga lugar karon ikumpara sa kaniadtong buhatan sa Talisay City Fire Station nga nakiokupar lang sa usa sa mga buhatan sud sa Talisay City Hall. Hingpit na nga operational kining 4 ka andana nga Talisay City Fire Station. Nga giulagway sa BFP7 Director nga usa sa labing maanindot state-of-the-art nga fire station sa Riyon 7 nga gipatindog sa 1,000 square meter lot sud gihapon sa compound sa Talisay City Hall. Subay kini sa Deed of Use of Right nga gipirmahan sa Talisay City Government og BFP aron magamit nila ang luna sud sa 25 ka tuig. Ang maong building ang nagkantidad og 25 milyones pesos nga gigastuhan sa BFP. 44 years ago, we have started just a simple fire station and edifice for that matter. Now, 44 years after, we are now dwelling in this one of the best and beautiful fire stations in the entire region of Region 7. First of all is to create substations para sa mga areas na wala pa. Muna nakakreate sa Tabunok para sa commercial district diha, sa business district. Ug hopefully mahuman na nga ato ang substation sa San Roque para sa San Roque, Tangke, Kansong area na dagang kag namuyo. Continued collaboration na gyud sa city. Nagtinabangay man gyud mi as far as mga disasters that might happen in the city, especially karon sa fire prevention month ug nahitabo na mga sunog sa mga other areas. Importante ang info dissemination karong panahon na. Mapasalamaton ang hepe sa Talisay City Fire Station, Chief Inspector Glory Ann Bicoy, nga may bagong buhatan dungan sa pag-obserbar sa Fire Prevention Month. Gihatagan usab sila sa LGU ug SUV nga mahimong magamit sa ilang pagpahigayon og information dissemination aron sa paglikay sa sunog. I'm very lucky, ma'am, nga karong may time talaga na inaugurate to with the help of LGU. And then, of course, mas ma-boost ang morale sa ating firefighter kasi maganda na yung fire station, comfortable, and also the clients. Makaboost kini sa moral nila, no? Especially kining maong facility nindot kaayo niya hinautunta nga kining atong mga kawani sa Bureau of Fire na to, no? Nga aktibo gid sila kanunay ug mas mapalambo pa nila, mas mapanindot nilang serbisyo dinhi sa atong syudad. Uban ni Godfrey Rilien, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.
Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.